Praise God. So, minsan pa mga kapatid, pinapasalamatan ko ang ating Panginoon sa privilege na ito. So, hindi lahat ay, hindi naman tayo lahat ay pwedeng tumayo sa pulpito kasi kung lahat tayo ay tatayo, mga kapatid, sino pang uupo? Sino pang nakikinig? So, privilege mga kapatid, na tayo po ay nakapagturo. So, ang lahat ay mga kapurihan ay sa ating Panginoon. So, hallelujah! Kabayan mo yung katabi na mayroong ngiti at sabihin mo, salamat sa Panginoon. Nagkita tayo muli. Pag hindi ka nginitian, siguro bad trip sa'yo. Muna po tayo mga kapatid. Praise God. So, nakaka-bless na tayo po ay nagkita-kita muli. Praise God. So, hindi hadlang, mga kapatid, ang walang nakikita. Amen. Walang presentation. So, although meron tayong presentation, dapat hindi hadlang yan sapagkat ang pananampalataya ay nanggagaling sa akala ko sa nakikita eh. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa amen, pakikinig. So, ang salvation, ang pagpasok ng langit ay libre. Pero, you need to pay attention. Amen. Ang babayaran mo lang, attention. Hindi mo kailangan maglabas ng pera sa bangko, sa bulsa. Ang kailangan mo lang ay attention. So, sa pamamagitan ng attention mo, ang pakikinig mo ay nandoon sa nagsasalita. Amen? So, praise God. So, tayo po'y magsisimula. Sa lahat ng mayroong notes, ang ating pong topic ngayon ay sa part na ng mga kapatid ng which doctrine is the most basic. Para sa akin mga kapatid, napakababaw lang muna. Para sa akin lang, kung misinterpret nyo, patawarin nyo ako. Pero para sa akin, kung kailangan pa natin alamin yung pinaka-basic na doctrine, mababaw. Mababaw na lang. Lalo na sa mga matatagal na sa Panginoon. But, daanan natin. Ang pinaka-basic na doctrine ay hindi nawawala ang repentance. Okay. Hindi ko alam kung bakit kailangan natin bakit ako ang na-assign magturo sa part na ito mga kapatid. Repentance. So, kung meron tayong notes, mga kapatid, subaybayan nyo. So first paragraph, mga kapatid, we have mentioned in our last lesson the various results which the Bible will produce in us as we study and apply it to our lives. But which of the Bible doctrines should we begin to study first? Which is the most basic, the most important one to begin with before any of the others? So, ang pinapoint na pinaka-basic, mga kapatid, ng ating doctrine ay repentance. Alright. Repentance. Wala po nabaptize nang hindi po dumaan sa repentance. Right. Amen. Hindi po pwede yun. Kasi ang essence ng baptism sa water ay to wash our sins. Mapatawad, maalis ang ating kasalanan. Mga kapatid, ngayon, kung nag-act ka ng baptism sa water nang hindi dumadaan sa repentance, kamusta yung loob mo? Yung puso mo? Praise God. Hiningi mo ba ng tawad dyan? Baka iniisip natin, kapag tayo ay nagpabautismo sa tubig nang hindi dumadaan sa water baptism, ay sa repentance, ay napatawad ang ating kasalanan. Uulitin ko mga kapatid, kinakailangan natin talagang dumaan sa repentance. Dapat tayo ay repented man bago tayo dumaan sa water baptism. Right. Amen. Kasi ang tawag dito, proof na ikaw ay nagrepent ay yung water baptism na. Kasi obedience na yung mga kapatid. Right. Susunod ka na sa utos ng Diyos.
Yung totoong ikaw ay humingi ng tawad. Ngayon, kung hindi ka nag-act ng water baptism pero repentant ka, kulang pa rin. Kaya, yung basic ng ating doctrine, napakahalaga ng repentance. Yes. Bakit, mga kapatid? Kasi lahat tayo ay nagkasala. Amen. Meron ba dito hindi nagkasala? Tingnan kayo sa isa. Alam mo, nung nasa-sensor na identify ko kung sino ang no? Dati alam niyo mga kapatid, sa Old Testament, malamang ang iba alam na dito. Sa tabernacle, yung templo na removable pa, ang tawag doon ay tabernacle. Lahat yung sabing tabernacle? Tabernacle. Okay. Praise God. Yung tabernacle na yung mga kapatid, bago pumasok sa loob ng inner ground ng tabernacle, alam niyo kung anong kasangkapan ang meron doon? Ang unang kasangkapan doon, mga kapatid, ay ang brazen altar. Na kung saan inaalay o pinapatay doon yung ginigilitan na leeg, sinusunog yung hayop na iaalay doon sa brazen altar, which is ang simbolismo ng brazen altar, mga kapatid, ay repentance. Unang hakbang, papasok doon sa Holy of Holies, Holy Place, Holy of Holies, kung saan yung presensya ng Diyos, mga kapatid, unang hakbang ay ang repentance. Amen. Bakit? Kasi wala pong pwedeng pumasok kaagad na diretso mag-skip sa brazen altar, mag-skip, mga kapatid, ng mga ibang dadaanan, papasok doon sa Holy of Holies and Holy Place. Ang mangyayari, mga kapatid, mamamatay. Amen. Sapagkat ang Espiritu, mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos ay banal. At sino man nasa presensya o Espiritu ng Diyos na banal, at kung sino man ang makakita sa Diyos na banal, ay mamamatay. Sapagkat ang tao ay taglay ang kasalanan. Amen. Kaya, grabe yung pagmamahal ng Diyos, no? Gusto ko talaga makipiling ang tao. Gusto ko makafellowship ang tao. Kaya gumagawa siya ng paraan. Anong hakbangan dapat natin gawin? Pagsisisi. Yung repentance, mga kapatid, di ba sa Old Testament, yung pagpatay ng hayop, pagpatay. Sa New Testament, sa panahon natin, mga kapatid, ang kailangan natin gawin ay pagpatay ng iyong kaaway, hindi ba? Pagpatay, mga kapatid, ng ating mga kasalanan. Kaya sa Romans chapter 6, di ba kayo ay nabautismuhan na sa pagsisisi? Inilibing nyo na ang iyong dating pagkatao sa pamagitan ng pagsisisi. Romans chapter 6, verse 1 to 6, mga kapatid. Basahin nyo yun, na ang pagsisisi ay simbolismo ng paglibing ng dating pagkatao. So, napakahalaga ng repentance. Lahat ay gustong pumasok ng langit, tama po ba? Amen. Merong hindi. Lahat po ba ay gustong pumasok ng langit? Amen. Amen. Kailangan natin pumakbang muna sa repentance. Pagsisisi. Sabihin mo nga sa katabi mo, pagsisisi. Pagsisisi. Alright. Ang foundation ng ating doctrine, unang-una, ay ang repentance. Mga kapatid, kung merong mang doctrine kayong nalalaman na hindi repentance ang kailangang hakbang para pumasok sa langit, I'm sorry, mga kapatid, yan ay mali. Yan ay wala sa Biblia. Yan ay opposite na tinuturo ng Biblia, mga kapatid. Salungat yan, mga kapatid. Pero dahil ang tinuturo ng Bible, para tayo ay makapasok sa langit, mga kapatid, isa sa foundation ng ating kaligtasan ay ang pagsisisi. Hebrews chapter 6, verse 1 to 2. And sinasabi diyan, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ,
let us go unto perfection. Amen. Sinabi doon, let us go unto perfection. Church, isa lang ang susi para tayo ay mapatawad. Although ang Diyos ay nakahanda na ang pagpapatawad niya, isa sa hakbang para tayo ay mapatawad ng Diyos ay ang pagsisisi. At kapag ikaw ay lumalapit sa Diyos na mayroong pagsisisi, mga kapatid, ginagampanan mo yung pagiging sakdal. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, praise God, tayo po ay nagiging banal rin. So, ang banal, mga kapatid, praise the Lord, ay pumapasok sa presensya ng Diyos. Kaya sa isa sa dahilan, mga kapatid, praise God, kung bakit hindi natin maramdaman minsan ang pagkilos ng Diyos, hindi natin maramdaman ang presensya ng Diyos, o hindi tayo ma-revive, mga kapatid, praise God, dahil hindi tayo humihingi ng tawad sa Diyos kapag tayo nagkasala. Praise God. Church, kahit gaano tayo katagal sa Panginoon, ang repentance ay hindi po kumukupas. Amen. Kahit gaano, ano pa ang estado natin sa loob ng church, mga kapatid, kailangan natin ng pagsisisi. Ano ba ang posisyon natin? Musician, ano ba ang nakatungkulin natin? Kailangan natin dumaan sa pagsisisi, mga kapatid. Kaya kung tayo ay iniisip natin, exempted na tayo sa pagsisisi, I'm sorry, mga kapatid, may problema sa iyong paglilingkod sa Panginoon. May problema ang iyong paglilingkod. Hindi yan kinatutuwa ng Diyos. Hindi yan kinatutuwa. Hindi nabibless ang Diyos sa taong hindi nagsisisi, mga kapatid. Lalo na kung tayo po ay naglilingkod at matagal na sa Panginoon. Church, ang gusto ng Diyos, ang sumibol sa atin ay hindi ang mga nakatagong kasalanan. Hindi yung mga kasalanan na hindi natin pinagsisisihan, na lumalaki, lumalago, dumadami at hindi na natin pinagsisihan, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, kahit sa maliit na bagay, alam mong labag sa Panginoon, alam mong nagkulang ka sa Panginoon, idaan mo sa pagsisisi. Amen. At kung wala, hindi ka dumaraan sa pagsisisi, hindi iskip mo ang devotion. Church, hallelujah. Sayang lagi ang inyong paglilingkod sa Panginoon. Sayang ang pagpunta mo sa church, sayang ang pamasahin mo, pag-gising mo, sayang ang forma mo. Sayang lahat, sayang ang pagbibigay mo. Sayang lahat, mga kapatid. Sayang kung hindi ka nagre-repent sa Panginoon. Ano pang silbi ng iyong pagbibigay, pag-aawit, pag-ngaral, pag-upo mo sa loob ng church, kung hindi ka nagre-repent sa iyong kasalanan, sapagkat walang mapamana ng karya ng Diyos, nang hindi humingi ng tawad sa kanyang nagawang kasalanan. Walang makasalanan o kagaya kasalanan na papasok ng karya ng langit. Amen. Praise God. Pasensya na, mga kapatid, hindi lang ako teacher, preacher rin ako, mga kapatid. Kaya kailangan kong ipangaral ang pagsisisi. Sapagkat ito yung sinasabi ng Bible, mga kapatid. Lahat ay gusto ng Diyos makapasok sa karya niya. At sino man ang gusto pumasok sa kanyang kaharian ay kailangan magsisi, mga kapatid. Hallelujah. And kung nadama mo, na ikaw, at kung ikaw ay nagsisisi sa iyong nagawang kasalanan, kahit maliit, mga kapatid, kahit na basta aware ka na nagkamali ka sa Panginoon, alam ng Diyos na ang iyong mali, at alam mo ang iyong pagkakamali, hindi mo natawad sa Panginoon. Hindi mo kailangan mag-trying hard na hanapin ang presensya ng Panginoon. Bakit? Mismo na ang presensya ng Diyos ang kikilos niya eh. Right. Kasi ang puso mo, nililinis mo na sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya ang Diyos, ang presensya niya, malayong kikilos. At hindi mo namamalayan nagsasalita ka ng ibang wika. Praise God. Hallelujah. At nagagampanan mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Praise God. Hallelujah. Repentance, mga kapatid. Kahit na mga presbyter, praise God. Hallelujah. Hindi to nila
kinakalimutan o walang halaga ang pagtuturo ng repentance. Praise God. Naalala ko mga kapatid, yung una kong nadama na ako ay makasalanan. Siyempre, sino ba sa inyo nung pumasok ng church? Unang pagpasok nyo, ramdam nyo kagad na makasalanan kayo. Yung iba nga, di ba, nung wala pa tayo sa tunay na aral, ayoko dumaan ng simbahan, masusunog ako. Di ba? Meron ba sa inyo noon? Di ba? Nakapagsimba, simbang gabi, ganyan. O kaya, may kasama sa pagsisimba, kukuhain ninong. Ganun mga kapatid nakapasok ng simbahan. At kapag sinabing simbahan, mga kapatid, iniisip natin na masusunod tayo. No? Hindi natin iniisip niya katulad ngayon, sana mapuspos ako ng presensya ng Panginoon. Iba dati, ang naisip natin masusunog ako eh. Pero ngayon, sana, yung spirit, yung apoy ng Panginoon ay pumasok sa akin. Amen. Oh. Praise the Lord. Pero dati, no, masusunog talaga ako. Mapapahamak tayo kapag pumasok ng simbahan. Ayun na sa isip natin. Yung iba, ako ganun eh. Ngayon mga kapatid, naalala ko, gusto niya mapakinggan na maayos. Naalala ko mga kapatid, kasi hindi pa ako naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo ba ang dahilan? Kaya ako nakapag-Bible school. Balikan natin ang simula. Mga kapatid, sa Pasay, tungkong Pasay po ako. So yung ano namin doon, yung lugar namin mga kapatid, ay tinatawag na Little Tondo. So, alam niyo ba yung Little Tondo mga kapatid? Hindi yun na, hindi lang yung basta-bastang lugar. Sabi nila, kapag pumunta ka raw doon, ay meron ka ng gripo. May bill ka na next month. Then, pag may gripo, mga kapatid, ibig sabihin, may saksak ka. Oo. Pag pumunta ka na ng Tondo, lalo na kapag dayo ka, hindi ka taga-ron. Kung hindi ka magripuhan, mananakawan ka o masasapak ka. Ganun yung Tondo. At yung lugar namin sa Pasay, mga kapatid, ganun ang estado nun. Bakit? Kasi alam niyo mga kapatid, yung lugar namin sa Pasay, lantaran ang abutan ng drugs. Wala pa si Duterte nun. Makita niyo mga kapatid. Tapos pagbukas niyo ng bahay, meron naka-andusay na dyan. Hindi lasing patay. Yun. Wala na, parang nasa Tondo na. Mga kapatid, lantaran. At kahit mga bata, 9 years old, marunong na, humigot na siya. At doon ako natuto mga kapatid. Minsan kasabayan namin umis ko, yung polis. Kala ko, manguhuli. Yung bago pa ako na, kinakabahan ako eh. Yung pala, isko rin mga kapatid. Pabira. Grabe talaga, mga kapatid. Natuto, una ko natutunan, pag-inom ng alak. Kasi dati naglalaro ko ng skateboard. Yun yung una kong try mga kapatid. Paglaro ko ng skateboard, nakikita namin yung mga matatanda sa amin. Mga 9 years old ako noon, kasabayan ko, mga 10, 11, 12, ganyan. Nakikita namin na may iniinom silang yung colorless na alak. Kung mayaman kayong vodka, pag sa amin, gin lang yun. Okay. Gin, mga kapatid, doon sa maliit na baso. Anong tawag doon? Ayun. Alam na marunong na yung uminom mo. Ano daw? Anong tawag doon? Yung sa maliit na baso? Shotgun. Alam na alam. Maganda yan mga kapatid. Kaysa sa mga nagmamamangan. No? Shot glass mga kapatid. Nagtataka kami bakit pag umiinom sila, ang unti. Samantalang kami, paglalaro ng skateboard, uhaw na uhaw, kailangan namin marami. Minsan yung tubig. Oo, ubos namin yun. Sa kanila, nasa shot, ang liit na nga ng baso, tapos ang konti pa. Tapos pagkatapos nila uminom doon,
naglulumpasin sila maglakad. 8 na, mga kapatid. Tapos, nagrarat po sa isa't isa. Lalaki yun, ha? Nung pumunta doon sa skate park, mga siga eh. Pero nung uminom na mga kapatid eh, mga emo na eh. Nagsasabihan na ng mga problema sa girlfriend. Bakit gano'n? Nagbabago. Nauulay lang nga. Tapos minsan nagsusuntukan, ganyan. Ano kaya meron? Na-curious kami mga kapatid. Nag-try kami na uminom ng gin. Kasi yung kaibigan ko, meron silang tindahan. Kinuha yung isang bote ng gin binog. Ininom namin doon sa may likod ng gasoline station. Malayo sa amin mga kapatid. Unang tikim ko, yabang ko pa eh. Ang bihira, hilo na kagad ako. Yung isa, yung kasama ko, marunong na. Ako, hindi na ako makaalis mga kapatid. Ayoko na umalis na sa upuan. Tapos, hindi na kami nakapaglaro. Umuwi ako. Isang shot lang yun mga kapatid. Hilong-hilo talaga ako. Akala ko, nung nakainom ako mga kapatid, akala ko yung mga sasakyan, papunta sa harapan ko. Kasi pasalubong eh. Ako naman, umiiwas. Hilo na eh. Dahil sa gin na yung mga kapatid. Pagpunta ko sa bahay, pakit ako ng hagdan. Sa second floor yung aming bahay. Gumagapang ako mga kapatid. Gumagapang ko. Hindi ko alam. Sa taas, sa pinakadulo, andun pala yung mama ko, nag-aantay. Tinitignan lang ako. Ako, gumagapang. Sa lasing. Tapos, yung nakita ko, straight yung katawan ko. Nagbago mga kapatid. Ano nangyari sa'yo? Hindi na ako. Alam, may hinahanap ako. Hanggang sa, simula sa gin, inom, tikim, sigarilyo, 11 years old, natuto na ako manigarilyo, mga kapatid. At natuto na ako manigarilyo, 11 years old. Tapos 13 years old, pinapakita ko na yung naninigarilyo ko sa harapan ng mama at papa ko. Umiingi pa nga ako. Penging ka lang. Penging 5 piso. Sasabihin niya, paninigarilyo mo na naman. Tapos, nung second year, third year, high school mga kapatid, nahuli ako ng papa ko na merong isang tibag na marijuana, tapos pipa. Alam niyo yung pipe, lagaya ng marijuana and then lighter. Mga kapatid, nakita yun sa akin. And then, inanap ko. Kasi sobrang wasted ako ng mga kapatid. Hindi ko alam kung saan ko na ilagay. Natulog ako, tapos nakita ng papa ko. Tinabi pala ng papa ko. Tapos kinagabihan, nung umuwi ako. Kasi, parang kanta ni Geraldine. Gising sa, tulog sa umaga, gising sa gabi. Ganun yung mga kapatid eh. Gising na ako sa gabi. Tapos nung kinagabihan, mga kapatid, nandun ako sa bahay, kinausap ako ng papa ko. Alam mo, sabi niya, sa akin walang problema kung ano man ang pinaggagawa mo. Ang ayoko lang ay makulong ka dahil dyan sa marijuana na yan, sinabi sa akin ng papa ko. Sa palagay ko nun, hindi ako pinagalitan. Sa palagay ko nun, na time na yun, inililegal na sa akin ng papa ko ng pagmamariwana. Mga kapatid, nung sinabihan ako noon, sinabihan ko kaagad yung best friend ko na ang believer nun. Wow, sabi ko, alam na ng papa ko, nagmamariwana ko. Tara din tayo sa bahay. Mga kapatid, nung wala pa ako sa Panginoon, nung wala pa, baka sinasabi nyo hanggang ngayon. And then, nung wala pa mga kapatid, doon kami sa bubong, mga kapatid. Lagi yun. At hindi kami nakontento, hindi ako nakontento mga kapatid. Yung marijuana, binabenta namin, discount kami ng malakihan. At alam nyo mga kapatid, 3 times or 5 times, depende sa'yo kung gaano ka kakilala, mabenta yung marijuana sa'yo. Ang tubo, mga 3 times o 5 times mga kapatid. Hindi ko pinopromote sinasabi ko lang. Kasi alam ko mga kapatid. Ganun mga kapatid. Ang laki ng... Baka i-business mo yan Mga kapatid, illegal yun. Illegal yun. Ngayon mga kapatid, yung tubo nun, kaya yung tubo nun mga kapatid, ang nangyayari,
kinukuha namin ng shabu. Sobrang pahit ko noon. Minsan, 5 araw na ako walang tulog mga kapatid. Kaya, ang nangyari mga kapatid, wasted na ako, sobrang payat. Under surveillance na pala kami. Nangyari pa mga kapatid. Noong time na, kailangan ko na ng ano. Kasi kulang na sa amin yung pumapasok na income. Income yun. Mga kapatid, nang hold up kami. At isa sa nakilala, ako. Sa loob ng jeep, nang hold up kami sa Pasay. Kilala ko. Tapos kinagabihan mga kapatid, hinahanap ako doon sa bahay ng mga pulis at ng barangay. Ginagawa ng papa ko, sabi ko hindi alam, hindi pa umuwi. Ilang araw na, tapos nung umuwi ako, sinabi sa akin ng papa ko, hinahanap ka, ano ba ginagawa ko? Tapos sobrang pagmamahal sa akin ng papa ko, huwag ka munang umuwi, punta ka doon sa tito. Tapos yung tito ko, alam niya yung kalokohan ko doon sa Makati, nasa kondo kami, baka hanapan masira doon pangalan niya. Pumunta ka sa tito mo doon sa Quezon. At hindi ko alam, yung pupuntahan ko ay church. Mga kapatid. Kita niyo yung buhay na ganun kagulo, napunta sa isang church mga kapatid. Kaya, Saturday noon, tapos kinabukasan, service. Mga kapatid, alam niyo mga kapatid, praise God, yung pinaggagawa natin, yung pagsigaw natin ng hallelujah, tawang-tawa ako dyan. Mga kapatid, ano nangyayari sa kanila po? Siguro sabog yung mga isip ko mga wala ba ako sa Panginoon? Tapos, mga kapatid, sinesyaran ako ng Word of God ng aking tito na pastor. Gabi-gabi yun. Sinesyaran ako ng Word of God, mga kapatid, ng Bible. Pinagbubukas yung Bible na yan tungkol kay Filipe, ang Diyos ay isa, ang Diyos ay nagkatawang tao, ako at ang Ama ay isa. Paulit-ulit na binabahagyan ako ng salita ng Diyos ng aking uncle na pastor, mga kapatid. Isang pinaparamdam ko, pinamumukha ako na antok na ako. Tapos ng hapunan, siyempre, busog ka. Aantukin ka, mga kapatid. Pinapakita ko talaga na antok na ako. Ngayon, ilang linggo yun, ay ilang gabi yun, mga kapatid, na yung pinapamukha ko. Yung tito ko, ang tsaga, mangarang, mga kapatid, magturo sa akin ng Word of God. Ang ginawa niyo mga kapatid, kasi pag inaantok na ko ito, paano? Matutulog na ako. Sige. Ang ginawa niyo mga kapatid, sa mga sumunod na gabi, nung pinaparamdam ko na inantok na ako, tumantok na ako, sabi niya sa akin, hindi mo yung doon, takore, merong kapeng bara ko doon. Pagpira, unang higop, pasok! Tapos, mga kapatid, pambira, hindi ako nakatulog. Habang nagtutulog ang tito ko ng Word of God. Nakatulog ako. Ang ibang epekto sa akin ng kapeng bara ko, mga kapatid. Lagi niyang ginagawa. Hanggang sa kahit ayaw ng puso ko makinig. Mga kapatid, pero yung mata ko nakadilat. Hindi makita ng antok. Dahil sa kapeng bara ko na yan. Pinagtyagan ako. Mga kapatid. At isang Sunday service, mga kapatid. Binaliwala kayo mga nakalipos sa pagtuturo. Isang Sunday service, altar call, praise God. Nangyari mga kapatid, habang nag-worship ang mga kapatiran sa loob ng church, bigla na lamang may nagtulak sa akin, nag-convict sa akin na lumuhod. And nung lumuhod ako mga kapatid, nawala ako sa sarili ko. At nakita ko ang sarili ko mga kapatid na nakaluhod. At tinitignan ko yung sarili ko mga kapatid lahat. Habang tinitignan ko, nakita ko lahat ng nakaraan ko. Mula nung bata ako, mga pinaggagawa ko na mali, hanggang sa oras na yun mga kapatid. Sabi ko, ang pangit, ang dumi, ang dumis. Hindi dapat umarap sa Panginoon. Amen. Kaya yung oras na yun mga kapatid, wala akong nagawa. Praise God. Gusto kong makaharap ang Panginoon na maayos. Pinagsisihan ko. Nirepent ko mga kapatid. Amen. Praise God.
Mula sa pagwalang modo ko sa magulang ko, walang respeto sa magulang ko, hindi ko nire-respeto ang gobyerno, pagbumura, ano pa man, lahat ng kasalanan ko, mga kapatid, mali ko. Mga kapatid, nung humarap ako sa Panginoon, nakita ko lahat yun. Hindi. Kaaya-aya. At kung mangyari na humarap sa Panginoon, mapapahamak ang kaluluwa ko. Kaya noong oras na yun, mga kapatid, tumulo ang luwa ko, hagulgul ako, yung sipon ko, pawis, at sumisigaw ako, at naging tulad na rin ako sa mga kapatiran na dating iniinsulto ko sa pinaggagawa nila. Sumisigaw na rin ako ng hallelujah. Nagpapasalamat na rin ako sa Panginoon. Pinapuri ko na rin ang Diyos. At na-realize ko, nung una palang pagpunta ko na dati sa yung katabi ko, yung mga kasama ko ay nakakatawa ang pinagagawa. Na-realize ko nung time na yun, ako pala ang nakakatawa. Na hindi ko ginagawa ang tama. Amen. Kaya yung repentance, mga kapatid, isang hakbang. Doon na. Para tayo ay patuloy na lumago. Kasi ang repented man, mga kapatid, pinutol mo na yung mga dapat na sumibol sa'yo na mali. Kasi ang repented man, isang puno, mayroon ako illustration dapat dyan eh. Isang puno na pinutol yung pinakakatawan, yung trunks niya, at ang sumisibol na dyan ay hindi yung natural man. Kasi kapag natural man, lalaki yung puno na yan at ang mga bunga, kasalanan, pangangalunya, pagmumura, pagsama sa Diyos-Diyosan, hindi pananampalataya, kasalanan yan kapag natural man. And then kapag tayo ay nagsisi, repented man, pinutol na at ang sisibol dyan ay ang tulad kay Kristo. Merong bunga ng Espiritu. Amen. Praise God. Merong gift of the Spirit. Mag-perform ang miracle kapag repented man. Hindi malabo ang mga diversity of tongues. Hindi malayo ang prophecy. Hindi malayo mangyari ang gift of healing. Hindi malayo, mga kapatid, na mag-perform ang mga miracles kapag repented man. Amen. Kaya sa atin, mga kapatid, hindi natin dapat mawaglit yung pagsisisi. Hindi tayo perfect, church. Hindi tayo talagang banal na, mga kapatid. Nagiging banal tayo, mga kapatid, kapag tayo ay filled ng Holy Ghost. Bakit? Kasi kapag filled ka ng Holy Ghost, mga kapatid, ang mga kasalanan, i-o-oppose mo yan, hindi mo sasang-ayunan. Kung minsan, sumasang-ayon tayo sa mga green jokes, sa mga gawan sa libutan, kasi nga, yung Espiritu ng Diyos ay wala sa atin. Walang nagko-convince na mali yan, huwag ka sumang-ayon. Kung minsan, sumasang-ayon tayo sa worldly songs, sa mga turo, mga kapatid, ng sanlibutan na ikapapahamak rin ang ating kaluluwa dahil wala nang Espiritu ng Diyos. Pero kapag may Espiritu ng Diyos, mga kapatid, merong mangungonsensya sa iyo, may magtuturo. Di ba sabi ng John chapter 14, na ang Espiritu ng Diyos, ang Comforter, ay magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. Amen. Kaya, kung walang Holy Ghost, mga kapatid, ibig sabihin, meron tayong dapat gawin. Repentance. Alam niyo, mga kapatid, praise God, sa ating notes, sinasabi dito, what is repentance, mga kapatid? So, okay, mga 10 minutes, mga kapatid. Sa ating notes, pwede po ba natin basahin ng sabay-sabay sa what is repentance? Ready? Go! In the New Testament, si Brother Rod lang, mga kapatid. Honor student natin, Brother Rod. Wala pong notes ang iba.
Sa mga may notes po, pwede po natin bigkasin ng sabay-sabay ng malakas ng marinig ng wala pang notes. Ready? Ready? Go! In the New Testament, the English verb to repent is normally used to translate the Greek verb metanoia. This Greek word metanoia has one clear definition. From the classical Greek down to the New Testament Greek, its basic meaning is always the same. Mga kapatid, praise God, ang Greek word ng repentance ay nagsasabing metanoia. Bahala na kayo kung paano yung ibig kasi hindi kaya Grego. But ang meaning ng metanoia, mga kapatid, or repentance, ang meaning niyan ay to change one's mind. Yung baguhin ang ating pag-iisip. Kaya, kapag tayo po ay nag-repent, magbabago ang ating takbo ng pag-iisip. Kapag nagsabi ka na, kasi iba ang, merong dalawang bahagi na parang tinutukoy ng pagsisisi sa Tagalog, no? Ang isa kasi ay remorse. Ang isa naman ay ang repentance. Ang remorse, mga kapatid, ay yung hindi ka nagbago ng pag-iisip. Katulad niyan. Halimbawa, ikaw ay nangupit. Tapos, nahuli ka. Ngayon, nagsisi ka. Hindi, nagsisi ka dahil sa... Ano yun? Nagsisi ka dahil nahuli ka. Sayang, dapat hindi ko ginawa ngayon, kaya nahuli ako. Yun ay remorse. Ano natin magsabing remorse? Remorse. Yan. Isa pa, halimbawa, may ninakaw ka. Tapos, lumakbo ka sa isang lugar. At na-trap ka. Dead end, mga kapatid. Ngayon, nagsisi ka, nahuli ka. Nagsisi ka. Nagsisi ka dahil nagkamali ka ng tinakbuhan. Yun ay remorse. Ang repentance, mga kapatid, ay ang kunyari, ikaw ay naghuling nagnakaw at sinabi mo sa sarili mo na hindi ko na gagawin ulit. Yan ay ang repentance. Ngayon, kung may mga kasalanan po tayo na paulit-ulit na nangyayari, ginagawa, sinasadya, church, yan ay remorse. Hindi mo binabago. Hindi mo pinapalitan. Walang pagbabago. Hindi mo nakikitang mali yan. Remorse yan. Pero kung ikaw, mga kapatid, na nagkasala at pinigilan mo na ang mangyari pa sa susunod, yan ay repentance. Mga kapatid, change one's mind. Praise God. Dito po tayo so we understand the New Testament tells us about repentance. It's not just an emotion, but a decision. Diba? Ang repentance ay hindi po basta lamang iyak. Hindi lang basta iyaw. Hindi lang basta luhod. Praise God. Ang repentance, mga kapatid, pagkatapos mong umiyak, pagkatapos mong humiyak, pagkatapos mong lumuhod, merong pagbabago sa'yo. Amen. Yan ang repentance. Mga kapatid, when we truly repent, we change our mind, our attitude, and purpose about sin. We turn around on the inside. Binabago na sa loob natin, mga kapatid. Praise God. Sabi nila, paano ko ba malalaman kapag kalooban ng Diyos? May mga pagkakataon, mga kapatid, na alam na natin na makukompromise tayo sa isang sitwasyon,
Na alam nating mali sa harapan ng Panginoon, pero kino-consider pa rin natin na tama kasi sabihin natin, sinasama natin ng Panginoon. And paano natin malalaman na tayo ay sinasama ng Panginoon, mga kapatid? Alam nyo, pag ganyan mga kapatid, lalo na sa mga humihingi ng mga senyales, mga signs, kalooban ng Panginoon ba ganito, ganyan? Especially mga kapatid, ang pagliban ng pagtitipon. Praise God. Isa na rin yung kasalanan kapag ikaw ay lumiliban. Ngayon, praise God, kalooban ba ng Panginoon kahit na linggo ay magkaroon ako ng trabaho? Eh ngayon, nakikita natin binabest tayo sa trabaho. Pero nakikita natin mga kapatid na nakikita natin na hindi yun kasalanan. Church, mga kapatid, kapag ang iyong sarili, nakukonbi ka na nagiging mali, at yun ay ayon sa Bible, tandaan, ayon sa Bible, praise God, at alam mo, galing na sa Bible, at ito'y mali, nagawa mo, kasalanan mo. So, kapag tayo po ay nag-repent, yung sa ating sarili mga kapatid, binabago na yan. Kaya meron kinukonvict tayo ng Panginoon para maiwasan natin mga kapatid ang pagkakasala. Most people associate repentance only with emotion, shedding tears, groaning, weeping, but it is possible for a person to feel great emotion and shed many tears, yet never really repent the ways God's word intends. Praise God. Ito yung sinasabi na notes natin mga kapatid. Malabo, mga kapatid, na wala kang iniintindi yung Word of God, tapos ikaw ay umiiyak, ikaw ay nag-groan, nag-weeping, tapos wala kang naririnig na Word of God, malabo na yan ay repentance. Church, makinig. Anong magkukonvict sa'yo na umiyak, mag-groan, mag-weeping, kung walang Word of God na nag-convict sa'yo mga kapatid? Kaya ang repentance ay components mga kapatid, binubuo ng Word of God. Praise God. So, okay. Dito po tayo magtatapos mga kapatid. In the Old Testament, the Hebrew word used to describe repentance are naham. Sa ibig sabihin sa Hebrew word, to feel sorry, lament, to grieve, to sigh, or to groan. Yung repentance ng Old Testament mga kapatid. Kaya makikita nyo sa ibang mga belief, sila po ay nagpapatira pa at parang nakahangusay, nakadapa mga kapatid. Praise God. Yan ay mga senyales mga kapatid na sila ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad. Dahil sa Old Testament, yun ang sinasagawa mga kapatid. Praise God. Na pinaparamdam nila sa Panginoon na, Lord, may mali ako. To feel sorry, humihingi ng tawad sa Diyos. Nag-grieve ang kanilang puso. And then, the word literally refers to difficulty in breathing while one's experiencing intense emotion. The result of the emotion urge a change of behavior and character. Praise God. Nang ibig sabihin ng naham mga kapatid, ito ay nagre-result ng pagbabago mga kapatid, character and behavior. Praise God. Kaya, kung may mga dati pa tayong pagkatao mga kapatid, behavior or character, natural yan na meron pa. Pero wag mong hayaan, makinig po kayo, na tumatagal ka sa Panginoon na yung maling attitude, maling behavior na hindi nakaka-please sa Diyos ay nananatili pa rin hanggang ngayon. Amen. Kasi hindi mo sino-surrender, hindi mo nire-repent.
Kapag nirepent po yan sa Panginoon, magbabago yan. Amen. Kaya kailangan natin mga kapatid, kaya kahit matagal na tayo sa Panginoon, may kailangan mabago sa atin. Kasi hindi naman tayo heavenly man eh. Hindi naman tayo, wala pa tayo sa celestial body. No? Kaya may kailangan talagang baguhin sa atin. Alam niyo mga kapatid, kaya kailangan natin ng Word of God lagi. Dahil ito lamang ang magtuturo ng mga prinsipyo na magiging character natin, behavior natin pagdating sa harapan ng Panginoon. Kaya, church, tandaan nyo, kapag bless ang iyong pakikinig ng Word of God, pagbabasa ng Bible, mga kapatid, hallelujah, malabo talagang mag-change ang iyong character. Kaya, the more na tayo ay nagbabasa ng Bible, nakikinig ng Word of God, the more na tayo ay nagbabago. Nagbabago. At ibinibihis natin si Kristo. Praise God. Kaya kung ang salita ng Diyos, dati tuloy-tuloy tayo, ngayon guminto. May chance tayo mga kapatid na ibihis natin muli yung dati nating pagkatao. Kasi kapag tayo po ay sumunod na sa Panginoon, ibinibihis na natin ang Panginoon. At kung nawawala na yung salita ng Diyos, mga kapatid, ibinibihis na natin muli ang dati nating pagkatao. Kaya bumabalik yung pagiging mainit din ng ulo. Hindi mo na namamalayan, napapamura ka na. Iba na ang iyong karakter at hindi na para sa Panginoon ang ginagawa mo. Kapag tinigil mo. Ganito lang yung mga kapatid eh. Kapag dinis natin yung dati natin pagkatao, tandaan nyo, para yung damit na madumi na. Sino sa inyo nagsusuot pa ng pinagsukutan na? Sa Quezon, ang tawag dyan ay tumal na. Anong tawag? Yun, doon sa madumi ng damit, sinuot sa maduming damit. Ang tawag doon? Labahan na. Yun. Sino sa inyo nagsusuot pa ng labahan na? Side B. Side B. Oo, kabila naman. Ay, hindi mo makita yung dumi. Hindi mo lalagyan na ng papa mo. Yeah. Di ba ang kadiri? Sinasamba yung pantalon. Isang linggo mo pantalon ng lalaki. May maksuot. Isasabit sa likod ng pinto. Mabango ka na. Brother Dre. Panglimang araw. Mabango ka na, Pastor. Pwede ba? Oo, yun yun. Ayun mo isipin ng mga lalaki. Hanggat di pa kayang tumayo, pwede pa. Hindi, church. Balik tayo. Yung maduming damit, pag sinuot pa natin, mga kapatid, di ba? Kadiri na. Sakit. Diba? Sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, kapag bumalik tayo sa dati nating pagkatao, ang dungis natin. Amen. Ang dungis natin, mga kapatid. Hindi maganda sa harapan ng Panginoon. Kaya, kailangan lagi natin na makinig ng salita ng Diyos. Kadalasan, mga kapatid, pag nakikinig tayo ng Word of God, ano man yung turo yan, praise God, ay dinadala ka niyan sa repentance. Ano man turo yan? Ano man ang turo yan? Mapalabog God, idadalhin ka niyan sa repentance. Bakit? Kasi tayo hindi naman ganun talaga kamahal natin ang Panginoon ng una. Kaya kapag ang love of God, no? Gusto natin tumpasan mo yung pagmamahal ng Diyos. Ano man, pagdating sa offering, sa giving, ano pa ang mga turo niyan, meron lagi dyan nagko-convict sa'yo para ikaw ay mag-repent. Church. And then, yan yun ang tamang pagkakataon para po tayo ay manalangin at or humingi ng tawad at mangusap ang Diyos sa atin. Praise God. So, praise the Lord. Last, repentance is an inner change of mind which wins out and outward, turning around to move forward in a completely new direction. It is an entire change of mind, result in a total change of life. Ayan. Diba? Dati naman, hindi naman tayo ganito magsuot eh.
Katulad ko, lalo na sa akin. Kung alam niyo na suot ko, mga pananamit ko dati. Dati pumapasok kami ng MOA. Mga kapatid, nakaboxer lang ako. Oh, nakasando. Kasi malapit na sa amin yung MOA, mga kapatid. Oh, nakaboxer. Ang hira. Sa palagi ko, ako, sila nakakahiya eh. Kasi malapit lang nga sa amin. Tapos, sila, malapit lang din yung iba. Grabe pumorma. Tapos kami nakaboxer lang. Grabe yung pananamit. Mga kapatid, hindi ka aya-aya sa Panginoon. And then, ayan, sa atin mga kapatid. Ngayon, kung bakit tayo na ganyan ang pananamit, Brother Sherwin, dati ganyan ba? Kung paano tayo manalita, kung paano tayo makisalamuha, paano tayo mamuhay, hindi ganyan dati. Pero dahil tayo po ay nag-repent, no, tayo ay nagsisi, binago ang ating pagkatao. Amen. Praise God. Repented man. Praise God. So let's pray. Dikit po tayo. Dakilang Diyos, Panginoong Jesus, purihin ka, Lord. I pray sa pangalan mo, Panginoon, this church, hallelujah, it's a